Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Ephraim Fautagana, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petrocorpus, ako po si Jackie Resio. Ay, naantok. Gutom lang lakay. Narito mga bigan ng headlines ng ating balita ngayong araw ng Lunes. Ngayon ay 16 ng buwan ng Setyembre. Dating Pangulong Donald Trump, may assassination attempt na naman. Binaril habang naglalaro ng golf. Presyo ng petrolyo may higit pisong rollback bukas. Kanong rollback? May higit piso yata, ano ha? Umakuya ha, sa diesel, 130 ha? Samantalang nako, bad news mga misi, singil sa tubig may dagdag bawas daw sa buwan ng Oktubre. Bawas na lang, huwag nang dagdag. Aumento sa sweldo asahan ng mga empleyado sa Calabarzon at Central Visayas. Malalaking personalidad na nagkanlong daw sumuporta tumulong kay Pastor Apollo Kibuloy. Kakasuhan ayon sa PNP-CIDG. Hirit na executive session ni Alice Guo. Pwede sa kondisyong ikanta niya ang mga big boss ayon kay Senator J.V. Ejercito. Nakita na kayo ni Senator Jingo yung kumakalat na memes nila ni Alice Guo? Naghalikan sila. Samantala, hindi pagsipot ni Atty. Harry Roque sa House hearing, isang pambabastos. Maring insight of contempt ayon kay Congressman Asa Barbers. Mga kritikong ipokrito sa pagwaldas sa kaban ng bayan, binanata ni House Speaker Romualdez. Escudasyon, nasa kontrol pa rin ng Pilipinas. Maritime patrols at air surveillance patuloy ayon sa Philippine Coast Guard at AFP. Ba't kasi natin iniwanan? Mga pasyente ng PGH na bulabog sa nangyaring sunog, apoy sumiklab sa audio-visual room ayon sa BFP. Dalawang bagyo may interaksyon sa bigwas ng panahon. Ayan na bagyong Hener at may papasok mga bagyong Helen. Pero malabo ang magsanib persa ayon naman sa Pag-asa. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Unahin natin ang kalagayan ng bagyong Hener. Bagyang lumakas ang bagyong Hener habang mabagal itong kumikilos. Ayon sa Pag-asa, namata ng bagyo sa layong 305 km sa silangan. Ilagang silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang lakas na hangin aabot sa 55 km bawat oras malapit sa gitna. At may bugso na 70 km bawat oras. At mabagal na kumikilos sa Pakanluran, Timog Kanluran. Pero nakataas ngayon ang signal number 1. Sa Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. Lalawigan na Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra. Signal number 1 din sa Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte. Ay, apo at bagyo nita. Kastamad DJ Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Signal number 1 din sa Zambales, sa Tarlac, Nueva Ecija, Aurora. At hilagang bahagi ng Quezon, kabilang na ang Pulillo Islands.
Batay sa forecast ng pag-asa, posibleng lubas ng PAR ang bagyong Hener sa Miyerkules, September 18. Pero may nagbabanta namang low pressure area at kapag ito ay pumasok sa bansa, ito ay tatawagin naman sa pangalang bagyong Helen. Samantala, lumakas pa bilang tropical storm ang bagyong Pulasad na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 2,215 kilometers, silangan ng southeastern Luzon at malapit sa Guam. Taglay nito ang lakas na hangin aabot sa 65 kilometers per hour. Malapit sa gitna, bugso na hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng pumasok ito sa loob ng PAR bukas ng gabi at lumabas din ng Miyerkules ng umaga. Samantala mga sa mga drivers, jeepney drivers, truck drivers at mga motorista, magandang balita. Abay, meron daw rollback sa presyo ng petroleum products sa bukas mga kuya. At ayon sa spokesman ng mga oil companies, sinabi ng Department of Energy na may tapyas na 1 peso and 30 centavos kada litro ng diesel. Ba, maganda yan. Ang gasolina naman ay mabawasan ng piso kada litro. At 1 peso and 65 centavos naman bawat litro ng kerosene. Ang pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw ng pandaigdigang merkado. Nakadepende sa desisyon ng kartel. Samantala, singil sa tubig may dagdag bawas. Ito ay matapos aprubahan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System ang Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA ng Maynilad at Manila Water. Dahil dito tataas ng 2.03% ang singil ng Manila Water simula sa buwan ng Oktubre. Samantala may bawas namang 6.62% ang singil sa mga consumer ng Maynilad. Ayon sa MWSS, ito ay epekto ng paggalaw sa palitan ng piso kontra sa ibang currency ng mga utang ng gobyerno at water concessionaires. Hoy, isa pang good news mga kuya ha? Para sa mga taga Calabar Zone at Central Visayas. Dahil ayon sa Department of Labor and Employment, abay tataas ang sweldo ng mga empleyado manggagawa sa Calabar Zone at Central Visayas. Ito ay matapos aprubahan ng National Wages and Productivity Commission. Ang kautusan ay itaas ng 560 pesos mula sa 450 pesos ang minimum na arawang sahod para sa mga manggagawa sa non-agri sector sa Region 4A. 450, magkanong dinagdag? 110. Samantala, ang minimum na daily wage sa mga nasa sektor na agrikultura mula sa 425 ay magiging 500. At 425 naman para sa retail at service establishment na may hindi higit sa 10 empleyado. Ang panibagong adjustment ng sweldo ay magkakabisa sa September 30 katapusan. O 5 araw bago sumapit ang anibersaryo ng pinakahuling wage increase sa Calabar Zone. At bukod sa Region 4A ay tataas din ng 43 pesos mula sa 33 pesos ang arawang minimum wage rates ng mga manggagawa sa Central Visayas simula sa October 2. Baba pa rin ang sweldo dun sa Central Visayas. 43 pesos per day. Diyos ko, nung mabibili niya. Parang kulang pa po dun sa ano nila. Sa Pamasahe. sinasabing 64 na ano. Pambihira naman
Samantala sa iba pang balita, kakasuhan ng kriminal ang ilang malalaking personalidad na umano'y nagkanlong kay Apollo Kibuloy ng KOJC. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni CIDG Director General Leo Francisco na ilan sa mga nagtago kay Kibuloy ay kakasuhan ng obstruction of justice at harboring criminals. Dahil dito bumuo ng isang special team ang CIDG para ipagpatuloy ang investigasyon sa mga nagkanlong kay Kibuloy. Narito ang pahayag ni General Francisco. Tumitingin tayo sa malalaking personalidad, even sa mga legal representatives nila kung sila ba ay may nalabas na batas. At sabi ko nga, yung kasong harboring criminal, isa pa lang yan sa mga tinitingnan natin. Anyway, nasa case build-up pa lang ang Criminal Investigation and Detection Group at ito ay patuloy na nagkakala pa ng ebidensya. Nagtayo ako ng special investigation team para dito. Maring ituloy ang investigasyon pero sa pamagitan ng executive session para kay dating Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac. Ito ang sinabi ni Senator JB Ejercito dahil siya ay naniwalang isa lamang pon at maaring miyembro ng International Syndicate ang kontrobersyal na dating Lady Mayor. Narito si Senator JB Ejercito. Di naman sa pinapaniga ko si Alice Guo, pero ako'y naniniwala na she is not the most guilty. Sa tingin ko, siya po ay isa lang pawn in a web of international criminal syndicate. Ang importante ho rito, Lahideo, malaman natin yung talagang mastermind. Dahil tingin ko hindi niya kakayanin na siya mismo ang pinaka-mastermind ng lahat ng krimen na ito. Ayon pa kay Senator JB, una nang napag-usapan sa Senado na hindi pagbibigyan ng executive session dahil hindi magagamit o maisisiwalat ang mga nasabi rito. Pero naniniwala si Senator JB na kung tunay na ikakanta ni Alice Guo ang mga big boss ng malalaking criminal syndicate, ay maaaring pagbigyan ng kahilingan na magkaroon ng executive session. Naritong muli si Senator JB. Napag-usapan niya ng huling hearing na hindi muna i-grant ang executive session dahil anything said in the executive session hindi ho pwedeng gamitin at isiwalat, no? Kaya nagpa siya na huwag siyang bigyan. Pero ako po, kung malalaman ho natin at talagang ikakanta niya, yung talagang big bosses nitong mga criminal syndicate, ay siguro pwede ho natin mapagbigyan kung yun po ang magiging pakay po natin malaman ang mga talagang mastermind. Samantala, maglalabas ng bagong ebidensya si Senator Jinggoy Estrada laban kay dating Mayor Alice Guo kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon ng Senate Committee on Women and Children. Ito'y upang patunayan ang koneksyon ng dating alkalde sa Pogo sa Bamban, Tarlac at sa Porac, Pampanga at ganun din sa kanilang pagtakas. Sabi ni Estrada, makikita din sa ilalabas niyang ebidensya ang maraming negosyo kasama na ang Pogo na magkasosyo sila Guo Huaping alias Alice Guo at si Sual Pangasinan Mayor Liseldo Odong Kalugay. Nananatili ang posisyon ng senador na tututulan ang kahilingang executive session ni Mayor Alice kahit na ilan niyang kasamahan ng senador ang gustong pakinggan ang dating alkalde sa closed-door hearing. Para kay Estrada, dapat ay open public hearing ang pagdinig upang marinig ng publiko kung ano ang mga ilalahad niyang impormasyon. Babalikan natin ang pang detalya ng ating mga balita. Assassination attempt na naman kay dating President Donald Trump. Iniimbestigahan na ngayon ng FBI. Suspect na naaresto ay nahulihan pa ng AK-47. Binelda po si Trump mahabigan habang nasa hole number 5 ng paglalaro ng golf. Samantala, makritikong ipokrito sa pagwalda sa kaban ng bayan, inupakan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Eskodasyon, nasa kontrol pa rin ng Pilipinas sa maritime patrols at air surveillance. Ito ay umalis na sa West Philippine Sea. Samantala, Attorney Harry Roque
abay maaring iset for contempt na naman dahil hindi pagsipot sa pagdinig ng Kongreso. Ang detalyang balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Aba, Hermana Rosie Sarangaya. Alas 4:25 na. Narciso mula sa Malacanang. Standby, Raymond mula sa Senado. Ano ang latest dyan? Standby man ang Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes. Ba? Mukhang mainit si Speaker Romualdez ngayon. At Congressman Saldiho kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. RH Break Time. Oras sa ganap na alas 4:31. Ate, magkano sa Christmas is just around the corner. Bilis ng oras, Miss Jackie O, ha? Malaki. 100 days before Christmas, ha? Pero happy birthday muna kay Colonel Rojan Rosales ng PMA Class 94 ba? Labatan yan, Colonel Rosales. Aba, eto si Major General Romel Kang Telio ng PMA Class 90. Wow! Masayang malungkot ito dahil retirement din niya ngayon. Hirap din, ano? Kabatang magre-retire, ha? At congratulations kay Kuyang Major General Ferdy Napuli na bagong talaga bilang Army Inspector General. Wow! Congratulations Kuyang General Napuli, ha? At General Telio at Colonel Rosales. Abay, happy birthday din kay Presidential Sister. Aba, si Madam Irene Marcos Araneta, Miss Jackie. Birthday din pala ngayon, ha? Abay, salat ng mga Marcos, etong tahimik, ha? Hindi mo naririnig, di nakikialam sa politika ito, ha? Ayan, talagang tahimik sila ni Reggie Araneta. Ayan, hindi katulad ng iba na nakikisawsaw sa mga kontrata. Happy birthday, Mama Irene Marcos Araneta. At happy birthday din kay Malu Pagdilaw ng Pasig City ba? Binabati kanya dating boyfriend na si Tricycle Boy. Si Franklin Pagdilaw. Happy birthday din kay Kuya Amiel Songko mula kay Secretary Dong Mendoza. Ba, Kuya Amiel, alam ba tayo dyan, ha? Alabang pabarik diyan ng Emperador, eh? Aba, si ating Regina Flores. Happy birthday, ateng. Abay, balita ko, ateng, ha? Maganda ang regalo sa inyo, Kuyang Alex Flores ng Toyota Valenzuela. Toyota tama raw. Wow, gusto ko yan. Lay Bautista, happy birthday mula kay Kuyang Juni Pales at kay Kuyang Benji Lasam, happy birthday. At bago ang mga reports, sandali lamang let mula sa Malacanang. Iniimbestiga na ngayon ng Federal Bureau of Investigation, FBI, ang hininalang panibagong assassination attempt na naman kay dating US President Donald Trump sa loob mismo ng kanyang golf course sa Florida, USA. Pero hindi naman nasaktan si Trump sa hinihinalang assassination attempt sa kanya. Ayon kay Palm Beach Country Sheriff Rick Bradshaw, naispatan ng Secret Service ang isang rifle barrel na nakaumang sa isang bakod ng golf course hanggang sa makita ang isang lalaki at paputukan habang nasa kakahuyan sa loob ng perimeter ng golf club. Nagawang makapuslit ang suspect sa kanyang isang kotse, pero sa ay naharang ng mga otoridad habang ito ay tumatakas. Kinilala ang suspect na si Ryan Wesley Routh, may-ari na isang construction company sa Hawaii, na kilalang kritiko ni Trump sa social media.
At sa investigasyon ng mga Secret Service at FBI, may nakita pang AK-47 rifle na nasa layong 300 hanggang 500 yards mula sa kinaroroonan ni Trump habang naglalaro ng golf, at sinasabing ito ay nasa hole number 5 o pagitan ng hole number 5 at number 6. May nakita ring aksyon ng camera sa lugar kung saan hinihilalang nakaposisyon ang suspect na hinihinalang mag-assassinate kay Donald Trump. Pangalawa na yan, di ba, Lakay? Ayan, Pangalawang assassination una, na. tinamaan sa tenga. Ayan, muntik-muntik na siya ron, ha? Wala kayang kinalaman dito ang mga taga-Democratic Party. Ayan ang itatanong, Lakay. Basa. Samantala, 8 araw lamang ang inilaan ng Kamara para sa plenary deliberation para sa 2025 proposed national budget. Target ng Kamara na matapos ang deliberation bago mag-adjourn ang sesyon sa September 2025. Unang isasalang sa plenaryo ang mga budget ng Departments of Finance, Justice, NEDA at mga attached agencies nito. Samantala, sasalang naman sa deliberasyon mula September 23 hanggang September 25 ang iba pang ahensya at executive offices, kabilang na ang Office of the Vice President. Samantala, hatawin natin ang mga report. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Pangulong Bongbong Marcos Jr. naging emotional sa talumpati sa online sexual abuse or exploitation of children summit. Wow! May video ba ng mga mga ganitong exploitation sa mga bata, ha? Saan ba rito mislet yung yung sinong nahuling nanay, ha? Na ginagamit yung kanyang mga anak para kumita, ha? Nakagawan ng mga sexual acts pagkatapos ibinebenta sa mga pedopilyang foreigners. RA number 14. Let Narciso please come in, Miss Let. Lakay, hindi napigilang maluha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsalita sa online sexual abuse or exploitation of children o SAEC Summit. Sa simula pa lamang ng kanyang talumpati, naging emosyonal ang Pangulo dahil hindi niya daw ma-imagine ang pinagdaanan ng mga inosenteng bata na naging biktima ng OSAEC. Ay kay Pangulong Marcos, nahihiya rin siya sa katotohanan hindi pa sapat ang ginagawang mga hakbang para maprotektahan ang mga batang ito at ang Pilipinas ang sentro ng OSAEC sa buong mundo. Ito sa kabila ng kultura ng mga Pilipino sa pagpapahalaga sa pamilya. Sabi ng Pangulo, nakalulungkot na mayroong mga biktima ng OSAEC na ang perpetrator ay mismong kapamilya o kaanak na dahil ay kumakalinga kanila. Kaya naman pagtiyak ni PBBM, gagawin ng pamahalaan ang lahat para labanan at matigil ito. Iniutos ng Pangulo diba? Putol-putol ka. Nasa likod ng krimen. Bago ang kanyang speech, naunang nagsalta sa programa sexual abuse, 13 anyos pa lamang ito. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas. Ala ba kang clip nung kay Presidente? Ayan na nag-i-speech ay, Meron. Pakinggan natin. As I was listening to the young lady, and she is a lady, I could not help but shed a tear to try to have to relive the suffering that she went through, and to think how many other children are, even as we here sit in this fancy hotel room, eating our fancy food, continuing to suffer the same fate as she has. And accompanying those tears that I just shed was a deep sense of shame, because we have not done enough for the Philippines to now be considered the epicenter of, let us not shorten it into a clinical term, OSAEC.
It is sexual abuse and exploitation of children. Yung bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos dun sa OSAEC Summit kanina. At mula nga sa Makati ay dumiretso si Pangulong Marcos dito sa Diamond Hotel naman dito sa Maynila para sa General Assembly at National Convention ng Partido Federal ng Pilipinas. Lakay? Aba, ongoing ba ngayon yan yung sa Partido Federal ng Pilipinas sa Mislet? I-announce na. Lakay, kaya medyo hiningal-hingal pa tumakbo sa dumiretso. Ganun ba? Ayan. Mula sa Makati, tumakbo ka hanggang Diamond Hotel sa Roas Boulevard? Kumonvoy naman Lakay. Ganun ba? Lakay. Ayun. Kailang pagbaba dito, takbo ka na. Kasi nga, nauuna siya siyempre. Nagsasalda na ngayon si Pangulong Marcos dito sa aktibidad Lakay. Siya, pahingan natin. Baka mamaya may announcement na sa final list ng mga candidates ng partido. Ayan yung isa sa inaabangan Lakay kung i-anunsyo na nga ngayon. Pero pakinggan natin, nagsasalita ngayon Pangulong Marcos. Go ahead, Apo. Take it away. Mr. President. Ay, nagbayagan. Mahina. Nakapsot. Madimangag. Yan pa rin yung OSAEC ha? Anyway, Miss Let, sige, abangan na lang natin. Babalik ako mamaya kung may anunsyo dito. Pero expected ba ngayon, Miss Let, na i-announce na ng Pangulong Marcos ang senatorial lineup ng Partido Federal? Yan yung inaabangan Lakay, bagamat walang paunang ganyang impormasyon. Pero yun yung inaasahan dahil ito nga ay General Assembly at National Convention ng kanilang partido. Okay, ay andyan na yata. Interests to have their own. So, siyempre may bigayan yan. But meron siyempre, PFP, we ourselves, we will stand by our members, siyempre. At yan ang ating lagi namang ibinabanggit. There are many approaches to do this, and we think that but it's not the 26 will not be the first time na hindi naman first time na nakipag-usap tayo sa ibang partido. We are actually discussing all of these issues with them every day. So to a great extent, we will be able to come to an agreement for all of these issues relatively easily, I think. Relatively easily. Not that it would be easy, but relatively easy palagay ko magiging mas maayos. But nonetheless, we still have to be very well organized. A lot of every campaign depends on how well organized the campaign is. Kahit na magaling ang kandidato mo, kahit na marami kang handa kang gumastos na malaki, kahit na maganda ang survey mo, pag hindi naging maayos ang kampanya mo, wala rin mangyayari. Marami tayong nakikita na ganyan, na nag-complacent, na naparelax-relax, wala naman akong talo, tapos natalo na nga. Hindi natin pababayaan na mangyari yan sa any of our members. And for that matter, for any of those na naging kasamahan na natin dahil sa alyansa. We have to be sincere about the alliance that we are creating with the other parties. Kailangan sincere din tayo. Na siyempre, tutulungan din natin sila. At magtutulungan talaga tayo. And that's really the best way kasi may synergy yan. Kapag naging maayos ang usapan natin together with the other parties, mas magiging maliwanag ang eleksyon, even down to the municipal level. I think that the biggest problems will probably it's always the same. Pareho lang naman. Pareho mong tao, parehong gustong tumakbo. Sabihin natin, PFP, yung isa nasa lakas, nasa NPC, parehong gustong mag-mayor, parehong gustong mag-congressman. Yun ang mga kailangan natin ayusin. Pero hindi masyadong marami yung ganon. Parang less ngayon kaysa dati. Kasi matibay ang partido. Naging matibay ang partido, kaya nagkaganyan. So, let's always keep that in mind. Let us organize ourselves in as best as we know how. But always keep in mind that we are
we have to work with other big groups who also have their own interests. And we have to make allowances for them as they will be making allowances for us. Okay. So let us continue with this. I think we are... Ayan lakay, si Pangulong Marcos, binabanggit yung Abangan mo na lang kung sa mga alyansa. At ibinigay nga yung tungkol sa maayos, well-organized dapat yung kanilang kampanya. Mamaya, abangan natin lakay kung mayroong anunsyo. Ambusin niyo si Presidente. Baka mamaya mapigan ninyo kung sino yung mga kung hindi man kompleto, at least makapagbanggit siya ng magiging kandidato nila sa pagka-senador. Ayan, susubukan natin lakay kung magkakaroon tayo ng pagkakataon para ma-interview ang Presidente. Balik mo sa inyo lakay. Maraming salamat, Ms. Let. At ang sabi ng Pangulong Marcos para sa mga possible candidates ng Partido Federal, abay pagka daw mga kampanya huwag pa-relax-relax, ha? Huwag daw pa kampante lakay. Oo, huwag daw pa kante. Kailangan sincerely daw, ha? Sincere campaign. Ba't ayaw? Sincerely. Ayun! Oh, yes. Ayan, huwag daw papetik-petik kampante, ha? Samantalang report mula kay Edniel Parosa, Miss Jackie. PNP kinumpirmang hawak na ang pangalan ng umano'y Angels of Death ni Kibuloy. Sa detalye, RH52, Edniel Parosa. Edniel? Lakay at Miss Jackie, hawak na ng Philippine National Police sa mga pangalan ng mga posibleng miyembro ng armadong Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy sa pulong palitan sa Campo Crame. Kinumpirma ni PNP spokesman o PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, na ipawawalang visa ng hanay ang lisensya at rehistro sa baril na mga nasa listahan dadaan muna sa verifikasyon. Una nang sinabi sa DZRH ni Davao Police Chief, Police Brigadier General Nick Torre, na mga dating accredited na security personnel at reservist ang umano'y private army na ginagawang panakot sa mga kakanta sa sinasabing panghalay ng religious leader. Pakinggan natin si Colonel Fajardo. So, titignan natin ngayon, may mga pangalan po tayong mga sinasabi si General Torre. So, i-check nga po natin doon sa FTO kung meron nga po itong mga existing LTAP at saka kung registered yung kanilang firearms. If meron pong LTAP at registered yung kanilang mga firearms, ang una natin gagawin is to request for the revocation. But for purposes of filing the cases against them, so kailangan natin ito komento. Samantala, may ilang pangalan na rin ng PNP sa maaaring kasuhan ng obstruction of justice matapos umanong itago ang kinaroroonan ni Kibuloy. Kinabibilangan ito ng ilang Kingdom of Jesus Christ officers, legal team members mismo ni Kibuloy at iba pang ayaw muna nilang isa publiko. Bumuo na rin ang Special Investigation Group ng PNP sa pamumuno ng Criminal Investigation and Detection Group para sa kaukulang case build-up. Una ng inilutang ni General Torres sa himpilan na pinag-aaralan kung pasok sa makakasuhan sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring nakaharap pa umano si Kibuloy nang gawin siyang administrator ng KOJC Properties. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. May napatay na kayo itong mga Angels of Death. Samantala, Atty. Harry Roque itinuturing ng pugante. Hold departure order, hihilingin ng Kongreso sa Bureau of Immigration. Patay kang bata ka, ha? Atty. Harry Roque, nasaan ka? Aris number 12, Milky Rigonan, please come in. Milky. Lakay at Jackie, may tuturing ng pugante o wanted sa batas si dating presidential spokesman Harry Roque. Ito ang sinabi ni Surigao del Sur Representative Robert Ace Barbers, chairman ng Quad Committee, matapos mabigo ang House Sergeant at Arms sa tulong na ng Philippine National Police na maisilbi ang warrant of arrest na iniusyo ng Quadcom. Sa pinakahuling hearing ng Quadcom na contempt si Roque dahil sa paggabigong isumite ang required documents para patunayan na wala siyang kaugnayan sa mga operasyon ng illegal Pogo Hub. Ay kay Barber sa susunod na hearing ng Quadcom sa Webes, irerekomenda nila sa Bureau of Immigration na maglabas ng hold departure order laban kay Roque. Sabi ni Barber, sakaling magbago ang isip ni Roque at ikonsidera ang pagharap sa Quadcom para mabigyan naman siya ng pagkakataon na maibigay ang kanyang panig. Una rito, sinabi ni Roque na hindi daw siya makikisa sa investigasyon ng Quadcom dahil ito itinuturing niya na isang kangaroo court. Sagot naman ni Barbers,
overwhelming ang mga ebidensya na nakalap ng korte na magdidiin kay Roque sa pagkakasangkot nito sa mga illegal POGO operations. Ako si Neil Greg Bunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, DSWD sinita ng mga senador dahil sa dami ng kanilang social workers na hindi regular. Sa detalye, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond? Jackie, Mayor, pinagtulungan ng mga senador ang pagpuna sa Department of Social Welfare and Development dahil sa dami ng kanilang mga empleyado, partikular na ang kanilang mga social workers na hanggang ngayon ay mga kontraktual. Ayon kay Senador Amy Marcos, taon-taon na lang ay napag-uusapan ang problemang ito. Sabi ni Marcos, nakalulungkot na mismong gobyerno ang lumalabag sa batas ng paggawa o labor law. Para naman kay Senador Rafi Tulfo, nakakaawang mga social workers na sila ang tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, ngunit sila ay nasa nakakaawang sitwasyon. Para kay Tulfo, mahirap himukin ng gobyerno ang pribadong sektor na sumunod sa labor law kung mismong gobyerno ang lumalabag nito. Narito si Senador Rafi Tulfo. Bago tayo magmando sa private institution na sumunod doon sa bawal ng contractual, mauna muna tayo sa gobyerno at nakakahiya dito, DSWD by the thousands ang contractual pa rin. Nakakaawa naman din yung mga social worker natin na napakahirap po ng trabaho nila, hindi naman madali. Sa budget deliberation ng atwiran si DSWD Secretary Rex Gatchalian na may mahigit na 4,000 na nilang mga social workers ang naging kontraktual mula sa dating pagiging job order. Taon-taon ay nire-rekomenda umano nila maisama sila upang maging regular, ngunit tinatanggihan ng Department of Budget and Management o DBM dahil sa kakulangan umano ng pondo. Ito si RH20 Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Standby Val Gonzales Nochikakas. Abay, yung pong pinatay na pulis captain at ang kanyang misis, ha? Abay, mukhang negosyo ang motibo ng pagpatay sa kanila. Standby, Noche, standby, Grace Vera Sansano. Oras sa Congressman Byong Garing at Konsehal Ryan Soler Kalimbahin. Oras ganap na alas 4:54. Aba, good news sa mga nasunugan dyan sa Tondo, Manila, ha? Abay, ang sabi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, sila ay nagpalabas ng 20 million pesos na cash assistance para sa mga nasunugan sa Tondo, Manila. At ang bawat isa mga kuyang mga misis ay tatanggap ng tig 10,000 pesos sa bawat pamilyang nasunugan. Ay ito ay kukunin naman sa ayuda. Ayan. Saka po sa Angkita Program o AKAP. At ito ay batay sa direktiba ng Pangulong Marcos na bigyan ng suporta ang mga nasunugan sa Tondo, Manila. At speaking of Manila, ha, ayan, okay din si Mayor Hani Lacuna, ha? Abay, Doc Willie, get well soon. Abay, ang mayora ng Maynila, ha? Ayan, nanawagan ng panalangin para sa recovery ng doktor ng bayan, Dr. Willie Ong na may cancer ngayon. Doc Willie, ayan, keep it on. Bayat na ni Doc. Oo nga, pagaling ka, Doc, kaya pa yan. Kailan lang ng konting dasal, ha? Abay, Mayor Hani Lacuna, ha? Ayan, baka tuwing Biyernes pwede mo isama sa panalangin, ha? Oo nga. Ang paggaling ni Doc Willie Ong. Samantala, libo-libong family food packs mula sa DSWD. Aba, naka-preposition na raw sa Cagayan Valley bilang paghahanda sa pagtama ng Bagyong Hener. Val Gonzales, please come in. Val. Valdo. Handa na ang libo-libong bilang ng mga family food packs na laang sa mga residente na maring maapektuhan sa pagdaan ng Bagyong Hener sa Region 2. Sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, nasa probinsya na ngayon ng Batanes ang mahigit 6,000 kahon ng relief goods. Sabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao, sa pamamagitan ng logistical support ng Philippine Navy ay dumating sa Port of Basco ang libo-libong mga family food packs sakay ng barkong BRP Waray.
Ayon sa opisyal, tugon ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking maaga pang pagdadala ng supply at maging ng tulong para asistihan ang mga residente na apektuhan ng bagyo. Sa ngayon ay mayroon pang 213 million peso standby fund ng DSWD bukod pa sa 1.7 million na bilang ng family food packs na nakapreposition sa mga bodega na nasa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val. Samantala, police captain at misis nito na pinagpapatay na ilibing na. Away sa negosyo, isa sa tinitignang anggulo ng Muntinlupa City PNP. Para sa detalye, RH27, Noche Kakas. Noche? Jackie at Lakay, away sa negosyo. Ito ngayon ang isa sa tinitingnang anggulo ni Muntinlupa City Chief of Police Colonel Robert Domingo sa pagpatay kay Police Captain Amino Den Mangunday at miss nitong si Mary Grace na ikinasugat pa sa anak na 12 anyos. Sa panayam ng DCRH kay Domingo, away sa negosyo ang pinakamalapit na malapit daw na anggulo sa pamamaril sa loob ng bahay ni Mangunday sa Ilaya Street, Barangay Alabang kaninang madaling araw. Tutumdukin rin nila Lakay at Jackie sa investigasyon kung sino ang nasa likod ng krimen. Paliwanag ni Colonel Domingo, may empleyadong tinimanda noon ang kanyang misis sumunod sa trabaho bilang Muntinlupa Police Chief ng Community Affairs Division. May person of interest na rin sila ang na tinitingnan sa krimen. Samantala, nailibing na rin agad si Captain Mangunday at ang misis nito sa Manila Muslim Cemetery bilang pagsunod sa tradisyon ng Islam. RH27 Noche Kakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Muchas gracias. Buenas tardes. Standby, Grace Vera Sansano, Inupakan. Binanatan naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga kritikong ipokrito daw. Pero sablay Uwaldes naman sa paggastos sa kaban ng bayan. Yunari Romualdez ang batiko sa pagsisimula ng Kamara ng plenary deliberation ng panukalang pambansang budget, national budget para sa 2025 na nagkakahalaga ng 6.35 trillion pesos. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Romualdez na hindi umano pwedeng magturo ang mga may sariling kasalanan. Sinabi pa ng House Speaker na ang lahat ng nakasalang sa Kamara ay dapat lamang na dumaan sa tamang proseso at walang makatakas sa pananagutan. Tinak ni Romualdez na magbabantay ang Kamara laban sa pang-abuso at korupsyon, lalo na yung mga pansariling interes. Narito si House Speaker Romualdez. Let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makatakas sa pananagutan. Samantala, dito tayo sa report ni Ms. Grace Sansano, 3 miyembro ng pamilya patay sa sunog sa Bulacan. Sa detalye, RH25, Grace Sansano. Grace? Wala ng buhay itong 3 magkakaanak matapos nga na masunog ang isang residential house na tinitirhan ng mga ito. Nangyari ito kaninang alas 3 ng madaling araw sa bahagi ng Barangay San Jose sa Bulacan, Bulacan. Ang mga biktima ay kinalalang sina Rogelio Solis Jr. Ito'y 46 na taong gulang, negosyante, at ang live-in partner nito na si Christine De Dios, 52 taong gulang, isa ring businesswoman. Habang patay naman ang 8 taong gulang na kaniya anak nito at nakinilalang si Maria Miaquiel Corin De Dios. Ang bata ay elementary pupil at sa ngayon, bigkas naman itong nangungupahan sa ibabang bahagi ng naturang residential na si Darius Rodrigo E. Fajardo, 53 taong gulang. Siya yung may-ari ng Scooter City na
may pwesto sa ibabang bahagi ng kanilang bahay. Ayon kay FO1 Mike Anthony Santos Cabrera, fire arson investigator, ay patuloy ang kanilang sinasagawang investigasyon at tinatayang nasa 1 milyong piso ang more or less na damage o pinsala sa pangyayaring ito. Sa ngayon ay inaalam pa rin kung ano ang sanhi ng pinagmulan ng sunog. Para sa DZRH, ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, Gracia Vera Sansano. Hindi withdrawal ang pag-alis ng barkong BRP Teresa Magbanwa sa Escudeciol sa may West Philippine Sea. Ito ang nilino ni Vice Admiral Alexander Lopez, spokesperson ng National Maritime Council, na hindi umatras ang barko ng Pilipinas. Ang kay Admiral Lopez, hindi ito ang napagkasunduan sa bilateral consultation mechanism ng Pilipinas at China na ginanap sa Beijing kamakailan. Sa katunayan ay nagmatigas pa raw ang Department of Foreign Affairs sa nasabing meeting at nanindigang mananatili ang presensya ng Pilipinas sa Escudeciol. Paliwanag ni Lopez, humanitarian ang pangunahing rason ng pagbalik ng BRP Teresa Magbanwa sa Palawan dahil mayroong mga tripulanteng nagkasakit. Narito si Admiral Lopez. The primordial reason actually is humanitarian dahil yung mga tao natin nakakasakit ngayon. During the coverage ng pagdating ng barko, ilan yung pan-extras, dalawang stretcher. So they needed immediate medical attention. Samantala, sumiklab ang sunog sa loob ng Philippine General Hospital sa Taft Avenue, Ermita, Manila kaninang alas 5:56 ng umaga. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa audio-visual room at agad itong itinaas sa ikalawang alarma matapos ang kalahating oras. Pansamantalang pinalabas ang ilang pasyente ng outpatient department dahil sa sunog. Karamihan sa kanila ay nanatili sa bahagi ng P-Faura kung saan ilan sa kanila ay naka-wheelchair at nakahiga sa stretcher. Idiniklarang fire out kaninang alas 7 ng umaga at patuloy na iniimbestigahan ng arson investigation ang sanhi ng sunog sa naturang ospital. Samantala, ayon naman kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, lahat ng mga ambulansya na papasok sa UP-PGH ay pinapayuhan na makipag-coordinate para sa posibleng paglilipat sa ibang mga ospital ng mga pasyente, kasama na ang mga ospital ng DOH. Maraming salamat, Mr. Michael Ismaygay, our business correspondent. Para sa mga nagmumonitor ng palitan ng dolar, abay lumakas ang piso mga misis, mga kuya. Nagsara ang trading sa palitang 55 pesos and 88 centavos sa bawat dolar. Abay nung biyernes 56.20, ngayon ay 55.88 ba? Ganda ha? 5588, ayan. Pompiang, ayan. Hintayin ko pa muna lakay bago ako magpapalit ng dollar. Taya mo na lang sa huweteng. At yan ang kabuhan natin pala tuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Ms. Thea Petro Corpus, ako po si Jackie Resio. Antabayanan, Chairman of the Board Henry Uri at Ms. Kay, Filipino citizen, sa mga balansyadong balita. The road is long. Bye-bye. Stay safe. Bye. With a man